Evan, ano ang problema dun sa dagdag na ebidensya ng prosekusyon? Ito kasi mga karagdagang ebidensya na ipinresenta ngayon ng prosecution ay hindi kasama na namarkahan o nakalista doon sa isinagawang pre-trial para dito sa kaso ng siyam na WH official ng Mimaropa. Ayon sa panuntunan ng korte, bawal yung mga surprise witness o evidence. Dapat lahat ng gagamiting ebidensya o testigo para sa kaso ay nakasaad lahat sa pre-trial order ng anti-graft court. Ipinagpapatuloy ng Sandigan Bayan 6th Division para sa ikatlong araw ang pagdinig sa petisyong makapagpiyansa ng siyam na DPWH Region 4B officials para sa kasong malversation. Kaugnay nito, panibagong witness ang inilabas ng prosekusyon na kinilala na si Engineer Edita Babaran, ang nakapwesto ngayon na Officer in Charge, Regional Director ng DPWH Region 4B. Si Babaran ang pumalit sa akusadong si Engineer Gerald Pacanan nitong Agosto matapos masibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ngayong araw, tumestigo si Babaran upang tukuyin ang mga ebidensyang nakasaad sa judicial affidavit, kung saan kinumpirma nito ang inspection reports ni DPWH Secretary Vince Tizon sa Nauhan Oriental Mindoro nitong Setyembre. Pero bago sumalang sa cross-examination, kinuwestiyon ng kampo ng mga akusado ang ilan sa ebidensyang hawak ng prosekusyon. Anila, ang documentary evidence na ipinipresenta ngayong araw ay hindi kasama sa mga minarkahan noong pre-trial, kaya hindi dapat ito magamit sa paglilitis. Ayon sa prosecution, hindi nila ito agad na ipresenta dahil tapos na ang pre-trial nang nalaman nila ang mga karagdagang ebidensya noong makipag-ugnayan sila sa testigo. Pinaalalahanan naman ng Sandigan Bayan ang prosekusyon na kailangang ipagbigay alam ang lahat ng ebidensyang gagamitin bago maipresenta bilang paggalang sa isinagawang pre-trial ng kaso at hindi palaging magiging lenient o maluwag ang korte sa mga ganitong instansya. Pansamantalang nag-break ang anti-graft court ngayong umaga at ipagpapatuloy itong pagdinig mamayang alaunan ng hapon. Bukas naman inaasahan na tetestigo ang tinatawan mula sa Independent Commission for Infrastructure para sa pagpapatuloy ng pagdinig dito sa petition for bail ng mga akusado. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Sa inyo dyan, Maraming salamat, Evan Alvarez.